Today is the day na finally, eto na, matatanggal na nga itong mga naglalago ang mga damo sa harap ng bahay, pati na rin sa likod. So kahapon pa talaga sila supposedly pupunta. Kaso nagkaroon ng aberya, pero okay lang dahil at least nandito na sila. So dalawa nga pala yung nagpunta na magtatanggal nitong napakahahaba, napakatataas na mga damo. Eto yun sa may likod ng kusina namin. Grabe, di ba? Nakakatakot talaga dahil nga ang tataas nila sobra. Yan ang balak ko talaga sana, even dyan sa fence, tanggalin yung mga gumapang na mga damo, halaman, para sana makita din namin yung other side ng bahay. Kasi open naman talaga supposedly yan. Sobrang dami lang talagang halaman na gumapang. Well, anyway, si Pinggoy naman busy na dito sa kusina. So, eto nga, nagtaka pa siya. Bakit daw may papaya sa ref? Yung pala sabi ni Papa, meron daw kapitbahay na nagbigay nito. So, sakto, dahil meron naman kaming manok. So, ang lulutuin niya ay tinola. And kaya rin gusto niya, masabaw yung lulutuin niya para at least mapakain din namin yung mga nag-grass cut nga bago sila umalis. So, ayan na nga, nakakapanibago dahil pagbukas mo ng pinto, sobrang aliwalas na niya, unlike dati na sobrang tataas na nga, pero ayun lang, hindi na siya ganun ka-green yung sahig, yung lupa. Habang mainit-init pa nga itong tinola, tara kumain na muna tayo ng lunch. And para sa nagtatanong ng link nitong electric fan ko, lagi po siyang sold out. Laging wala yan. Kaya, ewan ko, tignan nyo na lang kung meron. Lalagay ko yung link sa comment section or nasa showcase ko. Pero, yung malalaki kasing electric fan namin, 18 inches and 20 inches, most of the time talaga sold out yan. So, balik di gasolina pala yung ginamit nila para matanggal yung mga damo. And ang rate kasi nila is kada 1 litro ng gasolina, 300 pesos yung labor. So, naka 3 liters mahigit sila. Then, since nagpatabas nga kami ng ano ba tawag nito? Yung mga nagapang na halaman sa may fence. So, nag-additional na lang kami. Well, anyway, after nga naming magpatanggal na mga damo-damo sa bahay, dumiretso naman kami dito sa mga malalaking hardware. So, dinayo na talaga namin sila kasi sabi nga namin, wala namang mga mall dito talaga na malalaki. So, why not? Yung mga ganito malalaking hardware, dayuhin na lang na. Ang pinakasadya talaga namin dito ay tumingin ng pang grass cutter, lawn mower. Basta yun. And grabehan din ang mga presyo dito. Pero kasi parang grabe. Quality naman talaga. Nakakaaliw din kahit tumingin-tingin ka nga. Kasi maliban sa mga construction supply, may mga appliances. Meron sila ditong mga furniture din na makikita. So eto nga, wala siyang kailangan gasolina, hindi rin siya kailangan ng battery, manual lang siya, as in ganun, iikot mo lang siya, nasa 12 kyaw yun. And then yung ganitong wheelbarrow, tumingin din kami, pero napakamamahal po. So lumipat naman kami from Wilcon, dito naman kami ngayon sa City Hardware. In fairness, napakalawak ng lupa dito sa harap niya. Ang presko nung itsura sa harapan pa lang nitong City Hardware. So ayun nga, ito yung mga bumungad sa amin. Alam mo, ang laki nito. Mas malaki ito kumpara doon sa napuntahan naming Wilcon kanina. Hindi nga namin talagang naikot lahat ito. Sabi namin, next time na lang. Kasi kailangan pa rin naming sunduin si Pinky sa school. Pero so far, nag-enjoy talaga kaming tatlo kakaikot dito. Tapos eto, di ba usually kapag may mga concert, ganyan yung mga toilet, portable toilet na CR pala, na ginagamit, di ba? Ganyan pala yung presyo niya. Kamahal, no? So wala naman talaga kami balak bumili dito. Titingin-tingin lang talaga kami, palipas oras. And ang dami mo talagang pwede makita dito na feeling mo kakailanganin mo talaga sa bahay. Basta kung may budget ka, madali ka talaga mabubudol dito. And eto talaga yung isa sa mga kailangan namin. Kasi yung mga natabas na mga damo, nandun lang siya. Hindi siya mailipat kasi ang bibigat talaga nila. Kailangan mo talaga ng wheelbarrow. Basta yun, ganito. And usually, di ba nakikita natin yung mga nagwawalis-walis sa kalsada, may mga gamit sila mga ganito. Hala, grabehan pala ang presyo niyan dito. Tapos ito nakita ko, parang kakulay ito kasi similar tiles doon sa ginamit nga doon sa bahay. So anyway, hindi rin kami nagtagal. Umalis na rin kami. And after nga namin masundo si Pinky, meron din pala siyang project. Parang DIY reusable na alkansya. So ang ginamit na lang namin itong box ng Airwell na air freshener ba to, linen spray, ganyan. Tapos para ma-showcase din yung mga drawings ni Pinky, yan na lang yung pinagdidikit namin. O diba, pwede naman, why not? So ito ang dadalhin nila sa school kinabukasan at
eto, kinabukasan na nga ito. So, winalis-walis lang namin ng very, very light itong damuhan area. So, ito na nga pala yung update sa likod. Diba kahapon, sobrang tataas ang mga damo dyan. Ngayon, okay naman na. So, ito lang yung mga tinabas na part dahil nga natatakot silang tabasin yung sa opposite side, which is sa labas, dahil daw may mga tubo ng tubig, baka matamaan nila. Yun nga yung gusto kong ipatanggal sana. I think next time mag-hire na lang siguro ako kasi busy rin si Papa. Saka video call. So anyway, eto na nga pala yung itsura ng Chocolate Hills dito sa harapan. Chocolate Hills, hindi yung kasi yung mga damo na pinagkumpol-kumpol. Ang bigat pala niya. Ang bigat niya lalo na pag umuulan. Tapos nababasa siya. Hindi mo talaga kakayaning idaspan kasi ang bibigat nila. So anyway, eto na nga. At for the walis muna ako dito sa may terrace. And alam mo ba, dahil nga most of the time, dito rin kasi natambay si Leo Cupcake sa terrace. Hindi na rin kami nag-i-spray nung mosquito killer, yung langaw killer na spray dito sa area na to. Una, dahil matindi talaga siya. As in, ikaw na talaga yung mapapagod kakawalis. Kunyari, nag-spray ka nung langaw spray dito sa area na ito, sa floor. Kahit walisan mo yan ngayon, pumasok ka lang saglit sa loob ng bahay, pagbalik mo, ang dami na namang langaw sa nakakaduwal na talaga siya. Tsaka iniisip namin, kung mag-i-spray kami noon, tapos nandun sa labas si Leo, baka naman ngat-ngatin niya yung mga namamatay na mga langaw doon, kadiri naman. So anyway, eto na nga pala, balik na ako dito sa loob dahil magtatrabaho na po tayo. So, kailangan ko lang buksan muna ulit itong mga bintana para pumasok ang grasya. Charot. Di ba ganun sila usually dati, nung mga kabataan ko, naririnig ko yun sa mga matatanda na buksan ng pintuan, buksan ng mga bintana, kortina, sa umaga para pumasok ang grasya. So, meron akong kukunin dito sa loob ng aking storage cabinet from SIV Home Deco. And, nga pala ito, CCTV, pero kakaiba siya dahil hindi mo na nga kailangan isaksak pa. De solar na siya, nakakaaliw. Meron na palang mga ganun sa panahon ngayon. And, meron pa akong ibang kukunin dito ng mga products na kailangan ko na rin magawa ng content. So, let's see kung yung mga kakayanin ko pang ma-film ngayon. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi siya madali. Lalo na kapag yung mga kailangan mong i-promote is kailangan mo pang aralin, may mga instruction, may mga assembly pang required. Hindi rin talaga siya madali. Well, anyway, ayun na nga, meron ako natanggap dito na CCTV. Pinili ko na syempre yung may memory card na pinakamalaking Syempre, hindi madaling mag-film ng mga ganito. Sa totoo lang. Kasi aaralin mo talaga siya para malaman mo kung paano nga ito gumagana. So, ito nga pala yung solar panel na included niya. As in, kompleto na siya. May mga tox and screw. Tapos, medyo lang siya. Overwhelmed. Kasi ang dami pa namang lens, diba? Pero 3 lang yung lens din. Yung gitna lang yung umiikot-ikot. Yung 2 lens or CCTV lens sa kanan at kaliwa, mano-mano mo siyang pipihitin. So, inaral ko na muna siya and finigure out ko kung paano ko ba siya maisa-set up doon sa cellphone ni Pinggoy kasi meron na dong app. Alam mo, ang hirap kasi talagang mag-install ng mga app sa phone ko dahil maliit lang yung storage niya. Even nga sa mga videos pang vlog ko, hirap na ako dahil nga sobrang liit ng storage ng phone ko. Laging napupuno agad. Even Messenger man lang, hindi ko ma-install. So kapag meron ako mahabang vlogs na kailangang i-export after ko ma-edit, kailangan ko talagang magde-delete ng mga YouTube, Instagram app para lang ma-i-export ko yung, ganun talaga yung struggle ko sa ngayon sa phone ko. Pero so far, pwede pa naman mapagtsagaan. And ayan na nga, tinetesting ko na pala yung CCTV. And if ever lang naman isa-set ko lang yung expectation ninyo dito. Okay siya so far dahil nga, una, wala ka nang babayarang kuryente dito. Yun lang, medyo may lag lang kaunti yung nakaka-capture niyang video. Pero not bad na. Habang ako ay busy sa sala, si Pinggoy naman, busy rin siya sa kusina. Sinigang na naman po tayo. Para nung kailan lang nagsinigang ulit si Pinggoy. Pero lately kasi, ang gusto ko talaga yung masasabaw. Like yesterday, tinola. Tapos ngayon, sinigang. Feeling ko kasi mas marami makakain talaga yung mga bagets. Lalo nung si Kowa. Kasi lately talaga, sobrang nagiging intense yung pagiging picky eater niya. Hindi ba siya ganun dati? So, gusto ko as much as possible. Marami silang makain kasi medyo nangangayayat din si Kowa. So, dahil kahit paano naaral ko na kung paano gagamitin itong CCTV. Andito na nga ako, nag-check ako kung saan ko ba siya magandang ipwesto. Kasi initially, gusto ko siya dito ilagay. Kaso, wala naman kaming pang drill na simento. Para sana, kung dito siya nakapwesto, kita yung
pintuan sa kitchen, kita yung gate, kita yung pintuan sa may terrace, 'di ba? Ang struggle ko lang diyan is hindi nga namin siya maikabit doon gawa ng wala kaming pang drill. So sabi ko, gagawan ko talaga ng paraan. So naisip ko, why not gamitin ko itong cordless drill namin? Pero kasi ito nagwo-work lang siya sa mga maninipis na bakal, sa mga kahoy. So naghanap ako ng scrap na wood. Buti na may nakita ako ditong wood kinemberlo. So ayan na nga, ang naisip ko, ay yung pinaka-bracket niya, i-drill ko siya dito para maging portable siya. Let's say, gusto ko siyang ilipat-lipat ng pwesto. Pwede, kasi wala naman siyang kordon na kailangan isaksak sa power outlet. So, ito yung struggle ko naman dito sa cordless drill ko. Dahil medyo matagal na nga simula nung huling nagamit ko to. Alam mo kung kailan naman kailangan ko. Hala, parang hindi naman yata na-i-charge ng maayos to. Dahil parang ang hina nung ikot niya. Unlike kapag ginagamit ko siya before, feeling ko sobrang kapal lang din talaga nitong kahoy na ginamit ko kasi parang hirapan siyang i-penetrate yung kahoy. Ano ba yun? So sabi ko nga, ang gagawin ko na lang muna, gagamitan ko siya ng ganitong, ano man tawag dito? Screwdriver ba yan? Basta yan, para kahit papano diin ko siya bago ko siya gamitan ulit ng drill. Di ba kahapon, nagpunta kami sa malalaking hardware nga dito. Tingin-tingin kami ng yung parang kariton na bakal para pwede namin mailagay doon yung mga natanggal na mga dahon or mga damo-damo. Pero sobrang mamahal niya. So naisip ko, why not maghanap kaya tayo kung meron junk shop na malapit dito? Baka meron doon mga luma na mga ganun, kariton na pwede namin magamit. So anyway, eto nga pala, yung sinasabi ko na puppy dog food na nabili namin sa SM Hypermarket. So far, okay naman. Si Leo Cupcake. Di rin kasi kami nakakapamalengke ng sobrang dami na. Unlike before. Anyway, eto na nga at kinakalibrate. Hindi. Inaayos lang namin yung pwesto ng mga lens. So, tinulungan na rin ako ni Papa dito. Dahil nga, tatlong magkakaibang lens. Alam naman nasa iisang lang siya, direction. Siyempre, dapat iba-iba para iba't ibang angulo nga yung makita niya. And we decided na dito na lang siya sa bakod na ito ipwesto. Anyway, if ever naman magbago yung isip namin, pwede namin siyang ilipat-lipat gawa ng nandun nga lang siya nakadrill sa kahoy, di ba? Ayan, naririnig mo ako? Isa pa. Naririnig mo ako? Oo, naririnig kita. Ayun yung tatay ko. Okay na? Okay na. So, ayan ako. Okay na? Okay na? Ha? Okay na ba? Okay na. Nung tapos na nga kami mag-set up, saka lang din talaga ako kumain. And meron na nga pala naka-ready dito na lunch ni Pinky dahil ihatid ulit namin yan sa school ni Pinky. So, in-slice na rin ni Pinggoy na maliliit yung baboy para mas easy na lang kainin mamaya ni Pinky doon sa school. At ayan nga po, yung itsura niya, daytime na capture na video dito gamit ang CCTV. Alam mo, sa totoo lang, meron din naman akong ibang mga CCTV na na-try before. Yung iba talagang mas malinaw talaga, yung resolution niya, ganyan, mas mabilis, hindi masyado lag. Pero kasi, ang advantage lang talaga nun is hindi na nga kailangan pang isaksak, pwede mo siyang ipwesto kung saan-saan. Kung meron kami no monitor na property mo, wala ka sa bahay, walang wifi, pwede mong bilhin yung ganyang CCTV, piliin mo na lang yung SIM card or 4G na option instead na Wi-Fi. So, ayun, after namin mapakain si Pinky ng lunch sa school niya, balik na ulit kami sa bahay dahil magtatrabaho na ulit ako. So, meron akong bago natanggap dito from Lenovo. Smartwatch siya, and ang bongga dito. Kapag sa Black App mo kasi to in order, meron na siyang included na mga ganitong extra strap. So, ito talaga, para kay Pinggoy to. And, naisip ko, ay, pwede ko rin tong hiramin if ever na bet ko ng mga ganitong paiba-ibang color na strap. O, diba? Bongga siya. And in fairness, ang ganda niya. Ang ganda ng mga color nito. Lalo na kapag naikabit na. Grabe, no? Yung mga ganitong bagay. Sa totoo lang, kung ako lang ay hindi affiliate, di ko talaga siya mabibili. Or pwede namang bilhin, pero kailangan mo talagang pagbudgetan ng bonggang-bongga. So, sobrang thankful ako. Mommy, I have a surprise for you. Yes. Wow, who's that? Who's this? Tell me, who's this, anak? The four of us? Thank you! Love you, Coco. Oh, diba? Napaka-sweet din talaga ni Kowa. Anyway, eto na nga pala yung itsura niya. So, unbox na natin kasama kayo para if ever na ganito rin yung bibilhin nyo, may idea kayo. So, ano yung itsura niya? Kasi pag sa orange up to binili, ang napansin ko, separate pang bibilhin yung strap sa mismong relo. And may dalawang option kasi ng strap yung original nito, either gray o kaya black. So, pinili ko na yung black dahil ito ay para talaga kay Pinggoy. Kung sakali man, hihiramin ko lang
lang siya if ever na trip ko. So, ganyan yung itsura niya. Napakaganda. Alam mo yun sa mga mansanas na parang ganun din naman yung itsura niya. Magka-shape, magaan. Pero syempre may mga features na para lang sa mga mansanas na ganitong relo. Ito kasi affordable version siya. So, if ever na meron kayong kailangan na i-monitor sa health condition ninyo, sa pag-workout ninyo, exercise ninyo, pwede sa inyo yung ganito. O kaya naman, kung trip nyo lang gumamit ng ganito for school, for work, tas gusto nyo everyday na papasok kayo, iba-iba yung strap nyo para ang dating iba-iba yung relo. Pwede, why not? Alam nyo na, yung link nito nasa comment section and nasa showcase ko na rin yan sa black. So, dahil si Pingoy nga ang gagamit nito, tinanong ko siya kung anong gusto niyang strap na ilalagay ko dito last. So, sabi niya nga, itong light blue daw. O, diba? Ang ganda niya! Sobrang ganda niya, lalo na sa actual. At saka, adjustable naman yung So, pwede talaga siya pambabae, panlalaki. Kahit anong gender, pwede. Saka nako-customize yung wallpaper nito. Basta yung mga usual na features ng smartphone na andun nga rin. And, eto naman, next, nagdagdag ako ng mga, unbreakable plates. O, diba? Kita mo naman, kahit yupi-yupiin mo ng ganyan, mala empanada. Hindi siya nababasag, pero eto, meron siyang kakaunting amoy plastic. So, kailangan talaga siyang mahugasan ng bonggam-bongga bago gamitin. Pero ito ay optional lang naman kung sakaling gusto nyo talaga ng hindi nababasag na plato for karinderya, for business, mga ganun So, ba? Para nga pala sa update dun sa solar CCTV na ikinabit namin sa bakod, ganito po yung itsura no nakaka-capture niyang video kapag gabi. In fairness naman, malinaw naman siya, diba? Hindi lang ganun ka high quality, pero not bad na. And I think nakatulong din talaga dahil ang dami ko nga pinaglalagay dito ng mga solar lights sa palibot ng bahay. So, ayun lang naman ang mga kaganapan sa buhay namin lately. Thanks for watching!